Tayo gawin muna pa tayo humingi ng pagkapala sa ating Panginoon, tayo manalangin. At aking hiling si Brother Dadalito, pag-premyo na dadalito, pag-premyo na ating pananabahan ngayong umaga sa kanyang ating gawain. Ba't sama na sila pastor sa kanyang panalangin? Salamat sa Panginoon sa mga Lord. Ay bumibigay ng pagkulang ng bayan sa worship of Lord sa mga kapakahan. Ay Panginoon sa kadalahin sa Panginoon. Lord, ikaw sa Kanya. Ikaw mamuna sa mga Panginoon. Dahil sa Espiritu ang magbibigay sa bawat sa amin. Upang ang salita ng Panginoon siya may taas sa ating Panginoon. Maraming salamat po Panginoon at pagpalain po Panginoon ang buong gawain sa araw na ito Lord. Ang ito po Panginoon ang siyang matila at nataas sa bawat sa araw sa Panginoon Lord. At yan po Panginoon sa aming Pastor Panginoon na sa aming sinayang Lord ay nalalaman sa iyo na ito po mag-ingat sa Kanya at magpala Panginoon upang makatili po siya dito sa may hapon upang magsama po namin sa pagsamba po po sa iyo. Salamat po God sa kapuhan ito Lord ay nagkatuwala at pinagtaas sa iyo lahat nabalik natin sa natin pagkilat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lumay hindi proceed. So, madalas po tayo makarinig ng mga turo ako po sa kaligtasan. Siguro narinig nyo yung turo na parang isang tao ay tunay na maligtas, ayon sa kanila, ay kailangan mo magtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas at the same time, kailangan mo rin siyang gawing Panginoon ng iyong buhay. Diba sabi niyo ba? Para maligtas siya, kailangan mo gawin mo siya tanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, pag sinabing Panginoon, it means na siya yung master. Pag sinabing master, ibig sabihin, lahat ng nais niya ay kailangan mong gawin. Siya ang master mo, di ba? At sabi ko, nung turuan ng iba, kailangan mong magsuot muna ng iyong buhay. At lahat ng kanyang utos ay kailangan mong sundin bilang ebidensya na ikaw ay ligtas. Pero ang turo po ng Biblia, in the book of Ephesians chapter 2, verse 8, in Ephesians 2:8, ayun siya, for by grace are ye saved through faith and not of yourselves. It is what? It is the gift of God. Alam mo dito aking punto ang sabi ng iba, Stanley, para itunay-tunay na maligtas, kailangan mong hindi na siya gawin nakakaligtas, kailangan mo siya gawin Panginoon ng iyong buhay. When we say Lord, it means siya yung master. Means na kailangan mong maging maganda ang buhay mo. Kailangan mong lahat ng kalutas, kailangan mong sundin. Yun daw ang bahagi ng kaligtasan. Pero, it's very good. Sa Ephesians 2 verse 8, sabi diyan, sapagkat tayo naligtas saan? Sa pamamagitan ng biyaya lamang sa iyong pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. Sabi diyan, meaning, ito it is about the finished work of Christ. At ano ba, nung nakabagaw mo, sabi niya, it is what? It is finished. Meaning, it was paid in full. Bayad na lahat. Kaya na, ang sabi pa dyan, not of yourselves. It is not what you do for Christ, but what Christ did for you on the cross. Okay? Hindi kung ano ang ginagawa mo kay Kristo, kundi kung ano yung ginawa sa iyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Diba sabi nga dyan, ito'y hindi galing sa ating sarili. And then notice another word, it is what? Ito'y regalo, it is the gift of God. Meaning, salvation is not you giving your life
It is Christ giving His life for you. Ang kaligtasan ay hindi ikaw ang nagbigay ng iyong buhay kay Kristo. Kundi sister, si Kristo ang nagbigay ng buhay para sa atin. Kaya, God accepts you because of Christ's works, not because of your performance. Meaning, ang biblical salvation ay hindi po yung mixture ng grace at ng works. Very clear, ha? It is by grace alone, through faith in the Lord Jesus Christ. Sundan niyo pa para hindi kayo malito, ha? Ngayon, kaya tuloy po yung talata sa verse 9. Dati Arnie, nakakita doon. Not of works, hindi sa gawa, upang walang magyabang o magmataas sa Panginoon. Eternal life is received by believing, not by behaving. If you remember, nung yung Philippian jailer ay nagsabi, what must I do to be saved? Ano sabi doon? Behave and be saved? Yung masabi? No! The Bible says, believe and be saved. Very clear yun, ha? Kaya nga, ayon dito, salvation happens instantly when one believes in Christ. Pag tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, lahat ng iyong kasalanan ay nalinis na. Yung iyong pupuntahan ay impyerno po ay hindi naman napupuntahan. Romans 8:1. Wala na anumang hatol sa mga na kay Kristo. Diba? At tayo pa dito, binigyan ka ng buhay na wala hanggan. At the same time, in Ephesians 1:13, ikaw ay tinatakal ng banal na Espiritu. Nagpapakita na ka rin ng pagmamayari sa atin ng Panginoon. Kaya kung dumating mo sa atin ang ating kamatayan, ano sabi ng Biblia? Absent from the body, but present with the Lord. Why? Kasi nasa iyo yung Holy Spirit. At kung dumating mo ng Panginoon, pero kukunin ay may iwan, ang kinukuha yung may tatak ng banal na Espiritu. Hindi mangyayari pag tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas. Okay? At naalala ko nga pala si Gina, no? Gin, gusto ko lang marinig yung kwento ni Gina. Naalala ko lang habang pinutulong ko. Gin, kwento mo nga yung sa anak mo. And then, pakilaya, Gin, sabi ko mas sige. Nung kami ni Bible study, kinuwento to ni Gina. May tuwan-tuwa, Gin. Sige, Gin, tayo ka, Gin, sige. Ako nga si Gina, marami yung kwento niya, sige. Yung anak ko pong 5 years old, may kalaro po siyang dalawa. Magkaedad lang po sila. Ang sabi daw ng kalaro niya, ang binigay daw ni Lord sa kanila ay, ang sa isa ay sabi ay sports car daw na laruan. Tapos yung sa isa naman ang sabi ay ninja. Opo, ninja mo na motor kasi meron motor na sila motor na ninja. Sabi po ng anak ko, sabi ay, ang sa akin po, ang binigay po ni Lord ay buhay na walang hanggan. Sabi po niya, sa mga kalaro niya. Makakata sila, even yung bata, yung mga kalaro niya, ang binigay sa akin ni Jesus, kotse. Ang binigay sa akin ni Jesus ay ninja na motorsiklo. Sabi na natin, Jim, ang binigay sa akin ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Bata pa, alam na niya kung anong binibigay ng Panginoon. So, isang umatay ko. You don't have to make Jesus Lord. Don't get me wrong, ha? Tingnan mo na. Pagsundan niyo ako sa tigas, ha? You don't have to make Jesus Lord to be saved. Kasi di ba ating nakalagay yung Ephesians chapter 2 verse 8? For by grace are you saved through faith in the Lord Jesus Christ. Yung word doon, ang pinakatiwag doon yung grace. Ang kaligtasan magaling ngayon, biyaya lamang. Wala tayong bahagi. Wala kang gagawing performance o pagbabago sa buhay mo para kayo maligtas.
Kasi yung biyaya wala tayong works na gagawin. Gawin mo na siyang tagapagligtas. You don't have to make Jesus Lord to be saved. Tingnan mo ha, you trust Him as a Savior first. And then what? As you grow, you learn to obey Him as Lord. Hindi may iyakin na sana, you don't have to make Jesus Lord to be saved. But sabi doon, you trust Him as Savior first, and then what? As you grow on to maturity, you learn to obey Him as Lord. Ang ating pinag-test ay Romans chapter 10, verse 9. Kasi dito yung Romans 10:9. In Romans chapter 10, verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Ang Romans 10 na nilikapakita na na yung ating tagapagligtas na tinanggap ay isa rin yung Panginoon na dapat nating sundin. Kaya yung ating pong pag-aralan ngayong umaga ay Jesus, my Savior and my Lord. Si Jesus na aking tagapagligtas at sa isang side naman bilang aking Panginoon. Making Christ Lord of your life is not a requirement for salvation. Si Jesus na Panginoon, making Christ Lord of your life is not a requirement para ibaligtas. But what? But it's a part of growing up. Hindi ito, lagyan na tayo ng ating keyword yung grace, biyaya. Ang kaligtasan ay biyaya lamang. Hindi kasama yung Lordship ng ating Panginoon. Pero pag ikinaligtas na, ayon dito, ito'y bahagi ng ating paglago bilang namamanan ng palataya. Nasundan niya ba yung ating pinag-uusapan? Salvation and Lordship are related. Sila po'y magkasama. But, distinct truths. Number one, tingnan pa, ang kaligtasan at yung pagiging Lordship ng Panginoon ay sila po ay magkasama, pero meron siyang magkahiwalay na katotohanan. Number one, salvation is a one-time event. It happens the moment you put your faith in Jesus Christ as what? As your Savior. Yung kaligtasan ay one-time event lamang. Pag siya'y tinanggap mo bilang tagapagligtas, you are what? You are now forgiven. You are now justified. You are now what? You are now the Son of God. One time event yun. Nung tinanggap na Diyos ni ang Panginoon Kristo, siya po ay na-justify. Sa harapan ng Diyos, pagsalaman siya, pero because of Christ, she was justified. Pinapaging banal na ng Panginoon. At siya'y pinatawad sa lahat ng kanyang kasalanan. At siya'y binigyan ng buhay na walang hanggan. That is a one-time event. Number two, making Christ Lord of your life is what? It is ongoing process. It happens as you grow, listen to this, in obedience and maturity. It talks about spiritual growth. Tingnan nyo yung Savior siya at yung Lordship mo siya, pahihingad ng Panginoon, ito po ay magkaiba. Pero sila magkasama. Distinct, magpartner. Pero
magkahiwalay ang ibig sabihin. Yung isa about salvation, yung isa what? About spiritual growth. Okay? Lordship happens as you follow Christ every day. Ang gawing Savior, siya, gawing Panginoon, ay mag-iba, pero ito yun, magkaugnay. Sila po ay mag-partner. Ngayon, ang tanong, bakit kailangan mo siyang gawing tagapagligtas? And then after that, bakit mo siya kailangan gawing Panginoon ng iyong buhay? Unless a person have submitted to His Lordship, we have not entered into the full meaning of what it is to be a Christian. Why? Bakit kung ginawa mo na sa tagapagligtas, hindi mo siya ginawang Panginoon, hindi mo makita yung tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Ito ang dahilan. When He is both Savior and Lord, tingin na, ito yung pagkakataon na masusumpong mo yung tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, at tunay na kaguluhan ng ating buhay. Kaya mahalagang maligtas. On the other hand, mahalaga din na gawin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay. Kaya ngayong umaga, ang tanong ngayong umaga, meron tayong mga bisita, kung sakaling bawi ang kanubuhan, kaya ka na ba sa langit ka napunta? Tandaan natin, isa lang ang Savior na ibinigay sa langit. Hindi si Maria, hindi ang Calvary Bible Baptist Church. Isa lang ang pangalan. John chapter 14, verse 6. Sabi ng Panginoon, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by Christ alone. Acts chapter 4, verse 12, isa lang ang pangalang ibinigay sa sino ng langit padagton upang ang tao ay baligtas. Sino yun? Sabi ng verse 10, none other than Jesus of Nazareth. So ang sabi may isa lamang ang ating Panginoon. So ngayon ikaw ba iligtas na? Ngayon, ano nga masabi mo, yes, ako iligtas na, matagal na. Nakapagpis na nga ako, member na ako ng Calvary. This ay 100 trillion peso question. Siya ba'y Panginoon ng iyong buhay? Yes, yun ka lang. Dito halos majority ay alam ko, ito magam sa Panginoon, nabaptize, member ng Calvary. Pero ang tanong ay, hindi ang tanong ay kulitas ka na. Ang tanong ay is Jesus the Lord of your life? Siya na ba ang Panginoon ng iyong buhay? Salvation is sufficient to bring you up to heaven. Maganda ito ha? But making Him Lord, bring heaven into your life. Sapat ang kaligtasan para ikay makarating sa langit. Sapat si Kristo. Pero kung gagawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay, ay parang nasa langit ka na dito sa mundo ito. So what does it mean? Tayo dumako na sa Pilipinas ng sa ano. What does it mean to be submitted to His Lordship? Ano ba ibig sabihin ng tunay na pagpapasakop sa Panginoong Yesus? Number one, madali na ito natin peso. It indicates absolute ownership. Nagpapakita ito ng, ibig sabihin, ng lubos na pagmamayari ng Panginoon sa aking buhay. Pag sinabing submission sa kanyang Lordship, absolute, buong pagpapasakop na ikaw ay sa Panginoon. Kung hindi mo pa alam, sabi po ng 1 Corinthians 6:9, what? Hindi mo ba alam na ikaw
templo ng Espiritu. At sabi niyan, which is in you, which ye have of God. At sabi niya, that is, ye are not, hindi ka na sa iyo, sarili. Kaya sabi ni Sister Chi, ipinapalo sa atin yung Biblia. Brother June, hindi mo ba alam, Brother June? Naging templo ng Espiritu. Others, Espiritu tumatahan sa'yo. Kaya ngayon, hindi na sa'yo sarili. Meron na nangangasigwa dapat sa atin. Okay? Ngayon, kaya pagtiling mo dyan, anong dapat mong gawin? For ye, bakit tayo hindi na sarili? Masabi dyan, for ye are bought with a price. Binili ka sa isang dakilang halaga. What is the price? The precious blood of the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi niya, dahil kinabili ka, Alma, lumalahin mo yung Panginoon saan? Sa iyong body. Sa iyong katawan. Ang tanong, how can I glorify God in my body? Paano ko dadakilain ang Panginoon sa aking katawan? Number one, tingnan natin yung mga kaparaanan to glorify God in our body. Number one, we must live purely. Mabuhay tayo ng may kalinisan or sa Tagalog, kabanalan. Tingnan mo yung sabi pa ng 1 Thessalonians 4:3. Sapagkat ito yung Tagalog natin basahin na, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ito po yung will ng Panginoon sa mga naligtas. Alin? Sa mga katuwid, pagayarin nyo pagpapakabanal na kayo magsiilag sa pakikipin or immorality. Ibig sabihin, pag sinabing glorify God in your body, ay kung ikay ligtas na at susunod ng Panginoon, kailangan matuto tayo umiwas sa mga kasalanan. Kung alam nyo ha, kung alam mo, Brother Nestor, na yung titig na ay magkakasala ka, yung pupuntahan mo na ay magkakasala ka, ang sabihin ko yun, maging wise ka, matuto kang umiwas sa mga bagay na yun. Nagtitingin ka ng Facebook, pero kang nakita na parang malaswa, may pinapakit sa yung link, kuyarin mo. Is the Lord of your life. You need to glorify God in your body. Alagin mo. Iiwasan mo yun. Diba? May mga lugar ka, naimbitahan ka sa isang, ano misan ito? Ako totoo to, matagal na akong, ilan taon na ba ako? 57 na ako. Pero napakarami namin reunion, hindi pa pumaking. Kasi nababalita ko at every reunion, ginagawa tuwing Sunday. Pangalawa, after reunion, during reunion, nagkakaroon ng, dati mga, kung kayo pa lang yun, inuman, sigarilyo, hindi na ako pupunta. Ay nga, kasama na yan, hindi ko naman siya sabihin ganun niya, pero kung alam mo na, yung lugar na yung magkakasala ka, itong babasahin ito, ay pag binusok yung magkakasala ko, dapat iwasan ko. Why? Kasi kung siya ang Panginoon ko, kailangan ko mabuhay ng may kabanalan sa aking buhay. So number one, to glorify God in your body, you need to live purely. Ngayong umaga, ligtas ka na. Ikaw may alipin pa rin na sigarilyo. May mga Kristiyano, may mga kilala Kristiyano. 3 taon ng Kristiyano, 5 taon na, 10 taon na, pero hanggang ngayon, nagsisigarilyo pa rin sila. Kung sabi nila, kasi nung bata ko, elementary pa lang ako, nagsisigarilyo, hindi mo na talaga kaya pagawin, habit ko na ito eh. What? Know ye not that ye are the temple of the Holy Spirit? And the Spirit of God living in you? Hindi ka na sa iyong sarili. Pati mo kayong bitawan ng maliit na bagay niya, inaalipin ka niya. Kaya hindi masaya ang buhay mo. Ligtas ka lang, pero hindi masaya ang buhay mo. Wala rin kapayapaan.
Dahil ka nag-aalala na baka paluin naman ng Panginoon. Ngayong umaga, ikaw din, meron pa akong tinatapos sa ngayon sa bahay mo. How about baka uminom ka pa ng anak? Hindi, ito naman ay grape, ano ito ito? Grape wine, red wine. Pero pag pinasa may content siyang alcohol eh. Hindi, sabihin ang pinili ng kabalalan, kahit merong 2% na alcohol yan, alcohol pa rin. O halimbawa, tubig, bigyan ng tubig, badang dito, ang patak mo, gapatak lang ng Clorox brand, maliit lang, inumin mo. Ba't patak lang yun? Inumin mo. Kasi, hindi itong ayak, 2% lang naman yung ayak dito eh. Tsaka ito'y gamot sa puso. Katuliran ng mga siraulo na mga Kristiyano yun. Meron ba naman ayak gamot sa puso? Anong gamot sa budaan yun? Tagmisantan. Ano lang din yun? Tagmisantan. Bisyo, ayak, sigarilyo, sugal! Masamang ugali! Diba? We must live purely. And then, to glorify God in everybody, pangalawang bagay, serve God physically. Yung katawan, kaya may nanagaan niya, hindi pa rin pag-ibang. Kundi ano? Bakit ka ba nag-ehersisyo araw-araw? Bakit ka ba nagbubuhat ng barpen? Bakit pag-ibang na maraming masin mo? No! O hindi ko naliligtas, kaya mo ginagawa, ilalagay mo yung katawan, why? Upang magamit ng Panginoon. So, di ba sabi ng Ecclesiastes 12, remember now thy Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo may gawa sa'yo habang naging bata pa. Dahil pagdating ng panahon, kakanda ka na eh. At wala ka nang magagawa sa Panginoon. Alam ko tuloy, hindi ka naman mo yung kantang kailan pa. Kailan pa. Hindi bigyan mo yung isang praise na lang. Ito, biglaan pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan ilatan niya. Kung wala ng pagkakataon, patuloy na ang lahat. At kung ang araw mo ay lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, pag binasa ko yung Ecclesiastes 12, verse 1, pag tinili mo yung bagat to, pag inilibasa natin yung 12, pag tinili mo yun, ipinapakita yung tao doon na tumatanda na siya eh. Yung ipin niya, nauubos na, nakayukod na siya, may rayuma na siya, wala siya magawa para sa Panginoon. Kaya kailan pa ibibigay ang buhay na ating lakas? Kung hindi ngayon! Kung wala ng pagkakataon at huli na glorify God with your physical strength, with our body. And then, yun po yung sabi ng magating kong pero na, Romans 12, di ba? I beseech you never forget that you present your bodies a living, notice the word living sacrifice. Buhay! Sabihin, malakas na sakripisyo. Why? Because that is what? Yun ang ating reasonable service sa ating Panginoon. And then thirdly, let your action reflect Christ.
makita sa ating pang-araw-araw na buhay, sino? Ang ating Panginoon. Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men. May nakatingin sa atin, yung mga tao sa paligid natin. Yung kapatid mo sa Panginoon, yung kalapit-bahay mo, yung kasama mo sa opisina, nakatingin sila sa atin. Ligtas ka na! Pero ang tanong, kung siya'y Panginoon mo, nakakanilig ba rin na ang Panginoon sa iyong buhay? Kung paano ka magsalita, nakita ba nila kami kay Kristo? Kung paano ka kumilos, kita ba nila ikaw kay Kristo? Let Christ reflect in your life. Makita, maaningan na may Kristong nasa atin. At yung Kristong napalikas ko, siya ang aking master. Kaya ako sumusunod sa Kanya. May mabuti na akong buhay ngayon. Yung aking salita, yung aking lingwahe, ay lingwahe na ng Panginoon. Hindi lingwahe ng sarili. Let Christ reflect in our lives. Kaya sabi ito, di ba? Therefore, glorify God in your body, and what? And in your what? Ano na kayo doon? Ano kayo na? And in your 1 Corinthians 6:19. Balikan niyo, balikan natin. 1 Corinthians 6:19. For you are bought with a price, therefore glorify God in your body. Yung ating pinag-usapan kayo na, and then after that what? Glorify God in your spirit. So ating nakita rin na ba yung kung ating glorify ang Panginoon sa ating body. And then after that, you need to glorify God, but that happen, God in your spirit. Ano yung ibig sabihin nun? Ano yung unang-unang bagay? How can I glorify God with my spirit? John 4:23. But the hour cometh, and now is what? When the true worshippers, sino yung true worshippers? Yung mga nananalig sa Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas, shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father, yung Ama sa langit, ay hinahanap ang ating pagsamba. Kung siya yung siya'y pinagsusan, at siya tinutuloy mo na ngayon ay Panginoon, magkaroon ang tinatawag na worshipful attitude. So, alam mo na, to glorify God in Spirit, you must maintain a worshipful attitude. Panatilihin ang pusong pagsamba. Maintain a worshipful spirit. Kung siya ang Panginoon ng iyong buhay, di ba sabi na ating topic ay absolute ownership. Siya lang may-ari sa akin kasi siya ang Panginoon. So sabi niya, maintain mo yung worship attitude. Meaning, yung araw ng linggo ay hindi sa akin. It belongs to my Lord and Savior. Ang tingin nyo, nakakatuwa, di ba? Maraming tao, takot. Pero nandito na. Why? Na-maintain mo yung worship attitude mo sa iyong tagapagligtas. Ang tao, busy-busy, namimili, nagtatayo ng mga bubong, nagtalagay ng mga, ano nilalagay sa taas ng bubong, yung mga, bakit nilalagay ng gulong ng bubong? Bakit lang? May gulong, dito lang, bata dyan, may gulong sa bubong, may diyan ng lubid. Takot ang mga tao. Pero, ba't ang lubid? Nandito ko ngayon. Wala kang tinataling bubong. Dahil nakatuloy, ito hindi ko makakalimutan, nung nagbagyo mga Battle Army, baha dito, nagbaha. Sunday, talagang nakakaya ba dito? Nagdating ng mga members sa church, mga nakabang bahay! Why? Kasi meron silang worshipful attitude. Sunday is always the Lord's day. But only COVID, yung mga ibang churches, nasa Facebook lang sila.
Pero ang tagakanta rin nagpupunta sa loob ng bahay ng Panginoon. Why? Kasi maraming member ng Calvary na maintain yung worshipful attitude. Sunday is always the Lord's day. Ito ang pinakamahalagang araw sa ating, kasi hindi lang sa atin kundi sa ating tagapagligtas. Di ba sabi ng hinahanap ng Diyos ang sasamba sa Kanya. We must maintain. Kung siya yung Panginoon, you need to maintain a worshipful attitude. And then pangalawa, to glorify God with your spirit, be humble and submit to the Holy Spirit. Ano yung sabihin ito? Gusto kong dumako ito sa Galatians 5:17. Galatians 5, verse 17. Sabi dito, for the flesh, ano sabihin yung magpakababa ka, magpasarap ka sa banal na espiritu. Ano sabihin yung talata? Ano sabihin yung ating point number 2? Ito po yung Galatians 5:17. Sabi dito, for the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Eric, nung tinignan mo ang Panginoon, tumahan ng Holy Spirit. Pero nanatili pa rin yung dating ikaw. At yung dating ikaw, Eric, tsaka yung bago mong pagkatao, laging nag-aaway ang dalawang yan. Kung sino ang mananalo. Tuloy mo yung verse 18. Pakibasa mo yung verse 18. Malis tayo, pakibasa mo. Hindi mo sunod na talata. Pero ganyan, pangunahan ng banal na espiritu. Ano sabihin ng ating pinag-usapan dito? May nag-aaway ng dalawa. Brother Nestor, Brother Nino, nag-aaway ng dalawa. Meron ka na manalo doon. Huwag yung kakalimutan. Kasi sabi ng iba, kung alam ng Diyos pagkakasal siya dahil iba, bakit kailangan pagtuksohin? Pinapractice ng Mother Army yung tinatawag na free will ng tao. Lagi sa pinipili ba yung alam ng pagpipilian natin? At tayo ang bahalang mag-decide doon sa ating gagawin. Yung salvation, Diyos ang nag-decide para maligtas ka. Tinagad po siya, give. Pero yung pagiging Lordship, ikaw ang mag-decide. Kung gagawin mo siyang Panginoon, o hanggang tagapagligtas lamang. Pero sabi doon, if you are led, kung hahayaan mong pagyamanin ang banal na espiritu, doon ka babaguhin ng Panginoon. Tignan mo yung kasunod na talata, Galatians 5:22. Kung ako ay pinagkaharian ng banal na espiritu, ako ay nagpapasabog, ako ay nagpapakababa. Ano yung maging mangyayari sa akin? Ang sabi niya, magkakaroon tayo ng bunga ng espiritu. But the fruit of the Spirit is what? Wow! Love! Joy! Peace! Long-suffering! Ano yung gentleness? Kabagitan. Magiging mapait ka na tao. Kabagitan. Goodness! Kabutihan. Faith! And then, 23, meekness. Kaabuhan. Ang isang naligtas na ginawa ng Panginoon si Kristo ay meron siyang meekness. Brother Nestor, ano yung meekness? Kaabuhan. Hindi ka alawan. Hindi ka pero palaging kababaan. Marunong ka makitungo sa tao. Hindi ka parang ikaw lagi magaling. Why? Pinigyan mo yun yung bunga ng espiritu. At bakit ito matagal ang likas pero ba't ganun ang galit? Kasi nga, it is a choice. Kasi nga, kaya ganun ka, baka ginawa mo na siyang Savior. Hanggang doon na lamang. Tumigil ka.
Kaya wala kang ano, wala kang joy, wala kang peace, wala kang ano, gentleness, wala kang meekness, at wala kang temperance. Mainit ang ulo mo. Mabilis ka ano? Mabilis tumakas ang high blood mo. Mainit ang ulo namin. Wala tayong temperance. Listen, let us be led by the Spirit. Kasi ligtas ka na eh. Ngayon, ligtas ka na, gawin mo naman siyang Panginoon. Hayaan mong pagyamanin ng Diyos, yung actually, Rose, nung tinagawa ko Panginoon, napakalimutan yung mga bunga eh. Di ba sabi nga, tinatahanan na lang ng Holy Spirit? Meaning, lahat ng yan, yung love, long suffering, nasa atin na! Yung nga lang, di ba sabi nga, pinag-aaway palagi yung ating flesh. Lagi niyang ginakontrol yung love. Ano pinapalit niya? Anong kabalit ka lang ng love? Hey! Yung anong kabalit ka lang ng joy? Yung palinis ng pinggan, joy. Ha? Mo sa pinggan, joy. Joy. Dahil kang malungkot eh. Kabalit ka lang ng low suffering, hindi ka mapagtiis. Gentleness, wala kang... Ano nga yung gentleness? Anong kabalit ka lang ng kabaitan? Salbahe. Salbahe ka pa rin. And then goodness, faith, meekness. Ano yung meekness? Kababaan. Masyado kang mataas. Diba? Kasi sabi nga sa atin yung spirit, yung fruit eh. Tayo lang yung magpapayaman ng fruit na binigyan ng Panginoon. Di ba kaya sa Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God. Huwag mong pigyatin ang Espiritu ng Diyos. Ba't ito pigyatin? Kasi kinakontrol mo yung fruit of the Spirit. Hindi mo pinapagana yung binigay sa atin na fruit of the Spirit. So, kaya nga dito, kumarga natin, to glorify God, we must submit to the Holy Spirit. And then after that, ano pa yung pangalang bagay? We need to feed your spirit with God's Word. So, paano pagyaman mo yung mag-glorify mo paano sa Espiritu? Kailangan mo siyang pakainin ng salita ng Panginoon. In 1 Peter 2:2, as a newborn babe, bilang mga bagong panganak na sanggol, nasayang yung gatas na walang daya, naukol saan? Naukol sa ating Espiritu. So, napakahalaga na yung ating Espiritu, pinapakain mo lagi ng Word of God. Why? Kasi yun ang pagkain ng ating Espiritu. The Word of God. And then secondly, what do you mean by Lordship? Number 2, it indicates unquestioning obedience. Nagpapakita ito ng walang pag-aalinlangan na pagsunod. Kung yung maalala, si Apostol Pedro, nung siya po'y nag-isda, Sister Pong, nag-isda si Apostol Pedro, wala silang mahuli magdamag. Pero ang kanyang profesyon talaga, siya ng isang professional na mangingisda. Magaling siya. Alam niya kung nasa ng isda. Alam niya pagka ang hangin ay ganun, doon maraming isda. Pero si Sabrina wala siyang mahuli eh. Kaya siya bumalik sa Pampano. Pero sabi ng Panginoon sa Kristo, Pedro, bumalik kayo doon. Doon sa same spot! Ang tanong, ang sabi ni Pedro, Panginoon, wala na kayo mahuli, pabalik mo kayo doon. Ano sabi ni Pedro? Tignan mo yung talanta sa Luke 5:1. Wala kasi na mahuli, pero pinabalik sila. Sabi ni Simon Pedro, sabi niya, Master, kung pinagpuyat pong magdamag at wala kaming nahuli. Notice the word. Ganun pa man. Ate Beth, dahil sinabi ng Panginoon Jesus, aming muling babalikan at ihuhulog ang hamba. Dapat yung keyword doon, nevertheless, at thy word, I will let down. Ano pinakita doon? Yung tinatawag na obedience. Unquestioning obedience. Yung pagsunod na walang kasamang pagtatanong. Hindi sabi niya, Lord, bakit? Kung ano, yes, Master. Dahil sinabi mo, gagawin namin.
at thy word, we will let down the net. Kaya, when the Lord says, forgive. Si Marta ito, pag sinabi ng iyong Panginoon, ay kayo magpatawad. Ano dapat nasa loob ng mga Kristiyano na si Kristo ay ilang Panginoon? I will obey you, Lord, because you are my Lord. Susundin kita dahil ikaw ang aking Panginoon. Actually, yung pong forgiveness, hindi lagi natin ginagawang topic sa Diyos, diba? Yung pagkapatawad. Tingnan mo Ephesians 4:32. Ano ba yung bilin sa ating ng ating tagapagligtas? Sabi diyan, and be ye what? Kind one to another, magkaroon ka ng malambot na puso, forgiving one another, even as God, Christ sake, hath forgiven you. Sabi niya, forgiveness is one of the hardest command ng Diyos. Lalo na, kung ikaw'y sobrang nasaktan. Di ba, Susan? Yung forgiveness, ito'y medyo mahirap na gawin. Lalo higit na, sobra yung sakit na ginawa sa iyong kapwa mo na forgiveness. Ngayon, dalawang uri kasi ang ginagawa magpapatawad natin bilang Kristiyano. Nagpatawad ka kasi siya yung Savior mo lang. So, ano nangyari? Dahil si Savior mo lang, yung sigaw pa kayo, nagpatawad ka madahalan. Pero meron tinatawag na yung pait na dito pa rin. Ngayon, ito namang isang Kristiyano, ginawa sa Savior. At the same time, ginawa siya ng Panginoon ng kanyang buhay. So, ginawa niya, kung ano yung ginagawa ng kanyang Savior na paraan, ganoon din yung ginagawa niyang application sa kanyang pagkapatawad. Sister, di ba paano pagpatawad ng Panginoon? Di ba 1 John 1:9? Kung ipapahit mo yung narinig mo na ano yung 1 John 1:9? If thou shalt confess, teka, tama ba? Basahin natin, balik pakibasahin mo. Paano parang magpatawad ang ating Panginoon? Siya'y banal at tapat na kanya kang papatawarin. Sabi na lilinisin ka pa niya. Meaning, ang Kristiyanong naligtas at ginawang Panginoon yung kanyang Savior, marunong magpatawad. At hindi na magpatawad kasi hindi ka. Nagpatawad tapos na madalani. Kailangan may kasunod. Marunong magpatawad at marunong hindi niya inaalala yung ginawa sa kanya. Yun yung pattern ng kanyang Savior eh. Ngayon, sabi niya, paano kung hindi mo tawad sa akin? Anong gagawin ko? Ulit, ano yung pattern ng ating tagapagligtas bilang Panginoon? Kung Sister Makpot, kung siya pinagtawanan ng mga tao sa harapan niya, nung nakapako siya, ang tanong yung mga tao sa harapan niya, humingi tawad sa kanya. Walang humingi tawad sa kanya, kundi pinagtatawanan siya. Pero anong sabi ng ating tagapagligtas? Father, forgive them, for they do not know what they do. Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kailang ginagawa. Kaya nga, pwede, tigtas na, at siya ang Panginoon mo na ngayon mo, sabi ng Biblia, pag sinabi ng Panginoon na magpatawad ka, magpapatawad. Why? Kasi siya na ang Panginoon ng iyong buhay. Magpatawad, kinalimutan, hindi nagtalim ng sama ng buhay. Eh kung hindi niya tawad, ano sabi ng Biblia? Magkapatawad pa rin tayo. Why? Kaya nga, bakit kailangan natin ganito? Sabi po dito, obedience, nung sinunod mo yung Savior, sabi dito, obedience brings peace, even when it is painful. Yung pagsunod sa kanyang sinasabi, ay nagbibigay ng kapayapaan, although minsan masakit
sa atin. Kung nga lang, hindi mo kayang tawaran yung kapayapang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Mahirap din yung may kinakasamahan ng loob. Napakahirap mo. Mahirap din yung nakatawa na parang nagtatanim ka ng galit sa kanila. Masarap ba na after sa gabi pag-uwi mo sa bahay, pag-iipan mo, wala kang iisip na tao na galit. Wala kang iisip na tao na may tao ko sa'yo. Lahat malinis. Ang sarap matulog pagkaganon. Kaya kasi sinabi ng Savior na, forgive, obey your master. And then, when the Lord says give, obey, because what? He is your provider. Pag sinabi ng Panginoon, nagbigay ka, nagbibigay tayo. Why? Kasi kinikialam siya na, siya ang aking provider ng aking buhay. Kasi madalas tayo sabihin natin, pag nagbigay ako nito, paano naman ako ngayon? Paano ang pamilya ko? Ganun ka kasi, Savior mo lamang siya. Hindi mo pa siya ginagawang Lord. Hindi mo nakalawaan na yung Savior, siya ang may-ari ng lahat. Kung kaya kanyang payamanin, nasa buko sa Deuteronomy, siya nagbibigay ng kayamanan sa atin. Sa kanya nagagaling ang lahat. Kaya naman sabi mo, give! Magbibigay ka, why? Alam mo na He is your provider. Hindi ka niya kayang pabayaan. My God shall supply all your needs. According to His what? Mayaman siya eh. According to His riches in glory in Christ Jesus. And then thirdly, para sa ating mga kabataan, when the Lord says, be not unequally yoked, huwag kang nakipamato. Obey because He is the master of your life. Ang sabi po ng 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? What communion hath light with darkness? Maraming Kristiyano ang nahihirapang sundin ang nais ng 2 Corinthians 6:14 na huwag kang makipamato sa hindi mananampalataya. Yung tinatawag ng yoke, ito yung ginagamit pagkasaka. Sa Israel kasi, pag nagsasak sila, dalawa yung ginagamit nilang hayop eh. So, pag sa Biblia, ang kailangan matas doon, pag may baka ka sa kanan, kailangan sa kaliwa baka din. Para hindi sila nagtatalo. Hindi pwedeng baka sa kabila kabayo. Kasi magkaiba sila ng strength at magkaiba sila ng naisin. Yung kalabaw, dahan-dahan, pero malakas. Yung kabayo, gusto niya mabilis palagi. Ano nangyayari? Hindi kayo makatapos sa inyong ginagawang pagkakata. Ganun din naman sa ating mga kabataan. Huwag kang magpakonsider na hindi mo tama na ng palataya. Huwag yung kakalimutan yung nangyari sa... Alam niyo bakit nagkaroon ang mundo during the time of Noah? Tingin mo yung dahilan bakit nagkaroon ang mundo. Tingin mo yung naging root kung bakit nagkaroon ang mundo. Genesis chapter 6, verse 2. Genesis 6:2. Sabi ko sa iba, Lord, siya naman po'y mabait. Baka sakaling mabago siya balang araw. Baka pag siya po ay nadala ko sa church, matulungan doon, baka siya may maligtas din naman. Kasi ang ganda-ganda niya. Kasi ang pogi-pogi niya. Sa church kasi namin, walang pome. At tingnan natin, dapat ba nakalungan mo doon? Genesis chapter 6, verse 2. Nasabi dito, that the sons of God saw the daughters of men. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda yung anak ng tao. That they were fair. Anong ginawa nila? They took them wives of all which they choose. Sino yung sons of God? Ito yung mga descendant ni Seth. Di ba tanda niyo namatay si Abel? Pwede si Cain. So, ang ginawa ng Panginoon, dahil kay Abel magagaling yung lahi niya, pinalitan niya si Abel. Sino pinalit? Si Seth. So, yung sons of God, ito yung mga descendants of lahi ni Seth.
Sino yung sons of men? Ito yung mga descendant ni Cain. So, yung nawa, dalawang grupo. Yung descendant galing sa Diyos at yung descendant na mga unsaved. Pero nangyari dito, nakita yung magaganda yung mga unsaved, Brother Arnie, at kailang kinuha. Ginawa nilang asawa. Nakanyatawag dyan na mix. Marriages, naghalo. Yung anak ng Diyos, naging anak ng demonyo. At yung anak ng Diyos, napag-asawa ng anak ng demonyo. At di ba sabi ng Biblia, yung John 8:44, tayo sa inyong anong Diablo. Yun yung mga unsaved. Sabi ng John 1:12, yung manggap, tayo yung anak ng Diyos. So yung anak ng Diyos, tsaka anak ng Diablo, nagsama. Ano nangyari? Tuloy natin, verse 5. And God saw, wow, nakita ng Panginoon ng kasamaan ng tao sa buong mundo. And that every imagination of thoughts of his heart was only evil. Nakita niyo yung agony, pag nagsama yung sons of God, tsaka yung sons of men, nagsama yung unsaved, tsaka yung unsaved, nakita yung agony, nagkaroon ng mixed marriages, naghalo yung pinakasalan ng ligtas, yung niligtas, ang nangyari, nagkaroon ng wickedness. Tandaan nyo, hindi kayo makakabuo ng masayang pamilya kung pagkasamahin yung anak ng Diyos at yung anak ng Diablo. Listen to this, mga wife, tandaan niyo yan. Itong ating pinag-usapan ay mahalaga para sa ating mga kababayan. Gusto natin masayang pamilya. Alam ko itong mga wife, sila nag-iisip, sana maging masayang pamilya ko. Sana ay dumating yung time na may asawa na ako, may anak na kami, tumisabi, sisip na kami nito. Pag may friendship, sama-sama kami. Makabasa kami yung pamilya ko. Ngayon, pag nilalag mo yan, hindi na nangyayari mo yung pangarap sa iyo. Pag Sunday, gusto mo mag-church, Sunday, gusto mo ng asawa pumunta. Gusto mo mag-sa Strasbourg. Grabe yung sa Strasbourg. Hindi natin pumunta pa sa Metro Central. Yun ang gusto niya tuwing Sunday, ikaw gusto mo mag-church. Ano nangyayari? Hanggang sana magkaaway kayo. Hindi kayo magkakasundo. Gusto mo palawin ang anak mo dahil yan sa Biblia yun? Ang sabi ng anak mo, ang tanda yung may batal ng batas yun. Child abuse yun. Hindi na pumapapalin ang anak mo. Ang nasa Bible, dapat ang anak yun, pinapalo para lumipad yung kasamaan. Nakita niya, meron kayo naging differences na dalawa. Hindi kayo magkakasundo. And I tell you, hindi magiging masaya ang pamilyang matagal mo lang pinagdanasan o pinapaniginitan. Kaya pagkinig tayo sa ating Panginoon, being not unequally yoked together with unbelievers. And then lastly, pamuli po, it indicates complete trust. Kaya, gusto ko muna natin yung yung tungkol sa being at aling galiyo. Maganda ito eh. God's commands are not to restrict us. Maganda ito but to protect us. Ang utos po ng Diyos ay hindi para kay hindi kayo para ba kami kawawain nun? Masyadong stricto ang Diyos sa atin. Kundi gusto niya protektahan tayo. Hindi kayo para pahirapan o bigyan ng sabalan ng kundi He wants to protect you. Okay? Ngayon, panghuli po, paano ba yung lordship? Number 3, di ba sabi kayo na, ating unang-una, it indicates absolute ownership. Ano yung pangalawa natin? Unquestioning obedience. Ano yung panghuli? It indicates complete trust. Buong pagtitiwala. Tingnan mo yung Job chapter 1 verse 21. Ito po yung ating last point. Job 1 verse 21. And said, sabi po ni Job,
Naked came I out of my mother's womb. Ako'y lumabas na hubad sa sinapupunan ng aking nanay. And naked shall I return thither. The Lord gave, Diyos ang nagbigay, and the Lord take it away. Ano yung binigay sa kanya ng Panginoon? Ano binigay ng Panginoon kay Job? Binigay si Job na magagandang anak, di ba? Binigay si Job ng marayang buhay. Mayaman si Job. Napakarami ng pag-aari. Di ba sabi niyo, the Lord gave, Diyos ang nagbigay sa akin yan. Pero sabi ni Job, dumating pa noon, Sister Benny, kinuha lahat sa kanya yung nasa kanyang binigay. Di ba sabi ng Biblia, napakasakit na nangyari kay Job. Lahat ng kanyang anak, lahat! Ano nangyari? Napatay lahat. Napakasakit mo. Isang anak lang, hindi mo kayang, mga anak mo, hindi ko maisip pag namin na wala sa anak ko. Ako nung aking mararamdaman. Pero si Job, nawala lahat yung nasa kanya, anak. Namatay lahat yung anak niya. And then, pangalawa, lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang hanap buhay, nawala rin. Di ba, nabaksakan, namatay yung kanyang mga tupa, yung kanyang mga baka. Namatay lahat. Pero ano sabi ng kanya muli? The Lord give it. The Lord take it away. Ang ganda ng huli, sabi ni Job, purihin ang aking Panginoon. Kaya natin sabihin yun? Purihin ang ating Panginoon. Kinuha ang iyong mga kayamanan. Kinuha ang iyong... Bisa nagkataka tayo. Time will come, dati sa atin to. Saved ka na? Hindi ginawa mo siya Panginoon? Time will come. Pwede tayo magkaroon ng karamdaman na ano ba? Let's face it, dati sa atin. Pwede naman sa atin. Time will come, meron ka negosyo. Nagkakata ka na, bakit ka ng negosyo? Time will come, Sister Reza, hindi talaga yun. May kumuli sa atin. Meron kang mahal sa buhay, hindi mo wala sa iyo, hindi mo kayang masakit. Pero sabi ni Job, purihin pa rin ang pangalan niya. Why? Dahil si Job, ligtas siya. At the same time, yung kanyang tagapagligtas niya, ginawa niya alin? Ginawa niya ang Panginoon. Alam niya na yung kanyang Panginoon ngayon, hindi pwedeng magkamali. Tingnan mo yung, dito ko gusto mo mababasa mo. Di ba sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6? Di ba sabi nga kayo, di ba? May mga pagkakataon, Ate Ami, hindi mo halos maisip na magaganap sa atin, di ba? Hindi mo kayo minsan. Parang yung buhay mo, bigla ka naghihirap. Meron ka negosyong mabalago, biglang nawala. Meron ka mahal sa buhay na biglang nakuha ng bagay ng Panginoon. Hindi mo kayo paliwanag minsan. Pero sabi ng Biblia, Proverbs 3, 5 and 6, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways, you must acknowledge Him. Romans 8:28. But all things work together for good to them that love God. Pero tayo pinakatakutan natin kung this coming Monday, hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin alam kung maaaring mangyari. Alam mo wala nga, paano kung dumating na bumaha, lahat na kasama sa bahay mo, masira lahat. Yung kotse mo malabog sa baha. Hindi natin. Hindi tayo magagawa. Pero kung siya ang ating Panginoon, siya ang nagbigay, siya ang babawi. Purihin pa rin ang pangalan ng aking Panginoon. Because we know, all things work together
to them that love God. To them who are the called. Yun ang ano yun? According to His what? To His purpose. Ibig sabihin, lahat na maganap sa buhay ng mga saved at ginawa sa Panginoon, meron siya laging plano na mabuti para sa atin. Isa hindi mo kaya mabuti. Isa lang hirap intindihin. Bakit talaga? Pero siya, Diyos eh. We need to submit to His Lordship. Alam niya ang kanyang ginagawa. Gusto ko mag-post dito sa awitin nito. Tandaan niyo, yung trust your heart. Kantahin natin lahat kung alam na yung diba? God is so when you don't understand, when you don't see His plan, when you take His hand, what is wrong? Ang Diyos ay sobrang wisdom para sa iyo magkamali. Ang Diyos ay sobrang buti para sa iyo maging masama sa atin. Kaya sabi niya, kung hindi mo siya maunawaan, hindi mo makita yung plano, isang lang eh, hindi mo makita kung yung plano ng Panginoon eh. Ano sabi niya? Magtiwala ka lamang sa kanyang puso. Dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya, minsan may mga pagkakataon ng Panginoon, hindi mo maintindihan ito, pero kaya tayo lubos na magtiwala. We must indicate our complete trust. Kaya this morning, ano bang ibig sabihin na mag-submit sa kanyang Lordship? O, di ba, unang nga nakita natin, it indicates absolute ownership. We belong to Him. Why? Because what? We are bought with a price. Glorify God in your body and with your spirit. Ano yung pangalaman natin? Indicates unquestioning obedience. Kailangan hindi, why? Kung ano, ang laging sagot sa iyong master, yes, Lord, gagawin ko yan. And then lastly, it indicates complete trust. Hindi mo man kayang ipaliwanag, hindi mo man kayang takot, bisa may sakit. Magtitiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Jesus is not only my Savior who died for me. He is my Lord who lives in me. Jesus ay hindi lang siyang tagapagligtas na namatay para sa akin, kundi siya ang Panginoon na tumitira sa akin. Tayo manalangin.